Another day, another J. Fern's Wife story. Bago namin dalhin sa range area, ang mga cockerels na inaalpasan namin dito ay kailangan namin muna silang bakunahan ng coryza vaccine. Nakakabulag ang coryza kaya sayang ang manok kaya coryza vaccine ang binibigay namin sa kanila. Bago nga namin pakawalan sa multipurpose pen, ang mga cockerels ay isa-isa muna namin silang hinuli at binakunahan bago sila alpasan. 3 months na nga itong mga cockerels namin kaya kailangan na nilang mabakunahan. Lahat ng mga cockerels namin na dinadala sa range area ay binabakunahan muna namin dito bago doon alpasan. Sayang kasi ang mga cockerels kapag nagkadiferensya ang mga mata dahil sa coryza. Kaya bago pa sila tamaan ng coryza ay kailangang mabakunahan para hindi ganun kalala kung tatama man ang coryza. Magandang panahon ng umaga pero nung bandang hapon ay umulan na naman. Paisa-isa na nga nagpupuntahan sa multipurpose pen ang mga cockerels para humapon. Humapon sa puno. Para pa ito mukhang nung medyo madilim na nga ay 5 cockerels ang humapon sa puno at yung iba naman ay nasa multipurpose pen lahat. Hihintayin ko lang dumilim bago ko sungkitin ang humapon sa puno para hindi sila lumipad. At nung binilang ko nga at kumpleto na, sinara ko muna ang pinto ng multipurpose pen dahil baka masalisihan na naman ako ng pusa habang hinihintay kong dumilim. Tinatabi nga namin ang multipurpose pen ng mga tela at sako kapag gabi para hindi lamigin ang mga sisiw. Umaampias din sa multipurpose pen kapag malakas ang ulan kaya kailangang may taklob para hindi mabasa ang mga manok. Hindi kasi pwedeng lamigin ang mga manok dahil dyan na mag-uumpisa sila magkasakit. Bumababa ang resistensya ng mga manok kapag sila'y nababasa. Pagkatapos kong ilagay ang mga tabing ay sinungkit ko na ang mga manok. Kinabukasan ay makulimlim pa rin pero hindi naman umuulan. Makulimlim lagi sa umaga at pagdating naman ng tanghali ay umiinit na. Araw-araw ulit si J. Fern sa manukan dahil inaayos nila ang kubo dahil nagtutuluan na. Ito namang mga stag na bagong tali ay sanay na ngayon sa tali. Medyo maulan na nga ngayon at lagi silang basa, buti na lang malalakas ang resistensya nila at hindi agad tinatamaan ng mga sipon. Matatapang na rin ang mga stag na yan kaya pag gumanda-ganda ang panahon ay pupungusan na yan ni J. Fern. Ito naman yung mga pulet na dinala namin sa range area. Kahit paikot na ng net ang range area ay nakakaliban pa rin ang ibang manok dahil matataas lumipad. Buti na lang sa loob ng cording area sila lumiliban, hindi sa labas ng bakod. Mukhang konti na lang ang damo sa range area kaya siguro lagi silang lumiliban papunta sa cording area dahil makapal ang damo doon. Makapal nga ang damo sa cording area lalo na yung mga damo na hindi naaabot ng mga nakataling manok. Kaya sabi ni J. Fern ay ipapag-grass cutter na niya kay Richard ang mga damo sa cording area dahil sobrang kapal na. Laki ng katawan. Laki. O, bilog na bilog. Solid to. ARL. Oo. Pulang-pula ng palong. Napula na dito. Yung tilapia. Kapag tanghali at ubos ng patuka ng mga cockerels na alpas ay iniitsahan ko ng crack corn. Hinahaluan na namin ngayon ng crack corn ang patuka nila dahil tag-ulan na. Maganda nga sa katawan ng mga cockerels ang crack corn dahil bilog na bilog ang katawan nila at matigas. Nagulat si J. Fern nung hinipo niya yung isang cockerel dahil maganda nga ang katawan nito. Mainit ang mais sa katawan ng manok kaya maganda itong ipatuka sa kanila kapag tag-ulan. Tinanggal na ni J. Fern ang net sa harap ng cording area at yung mga poste na lang ang natira doon. Bukas naman ay tatanggalin na niya ang mga poste sa harap at yung mga tanim na pinya doon ay ililipat. Si Richard naman ay patapos na sa pagbububong sa kubo dahil madami na ngang nagtutuluan lalo na pag malakas ang ulan. Bukas naman yung kubo sa range area ang gagawin ni Richard. Pawi din kasi ang nasa dulo ng yero noon katapat ng mga tangkal kaya papalitan na rin ni Richard dahil nagtutuluan na rin. 3 araw lang gumanda ang panahon at ngayon ay maulan na naman kada hapon. Buti na lang natapos ng bubungan ni Richard ang kubo at hindi na natulo kapag umuulan.
Nakakatuwa nga itong Ding Fair 5K sweater brood hen namin dahil naturaok. Hindi siya magkaintindihan kung kakakak o tuturaok. Nangingitlog ngayon ang inahin na yan. Yung dating inahin naming Bone Crusher Hatch brood hen ay naturaok din. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!